Praise the Lord! Praise the Lord! Isa pong mapagpalang araw po sa pangalan ng Panginoon sa aking mga kapatid na nanonood po. Dadalangin po natin na ang bawat isa po ay nasa mabuting kalalagayan. Mas mabuting kalalagayan kaysa dati. Dahil alam po natin na ang ating pong Diyos sa sinasamba, kapag siya po ay nag-aalaga sa atin, ay talaga naman mas pinagaganda niya, pinalalago niya ang ating mga buhay, pinatitibay niya ang ating mga buhay kesa dati. Kaya naman, isa pong kagalakan na minsan pa ang inyo pong lingkod ay magamit ng Diyos na magdala ng kanyang salita. Sa oras po na to, na tayo po ay mapalakas, ma-remind, ma-encourage, mabago ng salita ng Diyos. Dahil alaman po natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at buhay. At ang sino mang pangahawakan ang salita ng Diyos ay pangyayarihin sa kanya ng Diyos anumang kanyang pinanghawakan. Kaya mga kapatid, sa salita ng Diyos na ating pong maririnig, ating pong tumlalakaran, ating pong ia-apply. Kasi po mga kapatid, kapag po anumang ganda ng salita, anumang ka-powerful ng salita na ating pong narinig, kung atin naman po itong palalabasin lang sa ating kabilang tenga, hindi po natin mararanasan. Hindi natin ma-encounter at ma-experience yung supernatural power ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. So, sa oras po nito, natutuwa po ako at excited po ako na ibahagi sa inyo yung nilagay ng Diyos sa puso ko na salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan sa araw po na to ay isa po, no? Isa po sa mga talaga namang tumatak na babae sa Biblia. One of the powerful women in the Bible that napaka-inspiring ng kanyang buhay at nakakatuwa at nakakamangha kung paano ang Diyos ay kumilos at sinagot ang kanyang panalangin. At ito po ang ating pag-aaralan. At ang kanyang pong pangalan, mga kapatid, ay walang iba kundi si Hannah. Okay? The title ng ating pong nagbubulay-bulayan sa hapon na to ay may pinamagatan po na mga aral sa buhay ni Hannah. May tatlong bagay lang po tayong pag-aaralan. At bago po tayo tumungo doon sa ating aralin, sa salita po ng Diyos, ay basahin po natin ang salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 24. Sabi po rito, may isang lalaki mula sa angkan ni Zuph na ang pangalan ay Elkanah. Nakatira siya sa Rama, sa maburol na lupain ng Ephraim. Anak siya ni Jeroham na anak ni Elihu. Si Elihu ay anak naman ni Tohu na anak ni Zuph na mula sa lahi ni Ephraim. Si Elkanah ay may 2 asawa. Sila ay sina Hannah at Penina. May mga anak si Penina pero si Hannah ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkanah at ang sambahayan niya sa Shilo upang sumamba at magandog sa Panginoong makapangyarihan. Ang 2 anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas ang mapari ng Panginoon sa Shilo. Sa tuwing maghahandog si Elkanah, hinahati niya ang ibang bahagi ng kanyang handog para kay Penina at sa mga anak niya. Pero doble ang bahagi na ibinibigay niya kay Hannah dahil mahal niya ito kahit hindi siya nagkakaanak. Dahil ginawa siyang baog ng Diyos. At dahil hindi nga siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kanyang karibal. Ganito ang laging nangyayari taon-taon. Sa tuwing pupunta si Hannah sa bahay ng Panginoon, iniinis siya ni Penina hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. Sinasabi ni Elkanah sa kanya, "Bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mong kumain? Bakit ka malungkot? Mas mahalaga ba para sa iyo ang 10 anak kaysa akin?" Minsan, pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shilo, tumayo si Hannah at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. Nangako si Hannah sa Panginoon. Sinabi niya, "O Panginoong makapangyarihan, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag nyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok." Habang patuloy siyang nananalangin sa Panginoon, nakita ni Eli na bumubuka ang bibig ni Hannah pero hindi naririnig ang kanyang boses. Inakala ni Eli na lasing si Hannah. Kaya sinabi niya sa kanya, "Hanggang kailan ka maglalasing? Tigilan mo na ang pag-iinom."
Sumagot si Hana, hindi po ako lasing at hindi po ako nakainom ng kahit anong klase ng inumi. Ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ang paghihirap ng aking nararamdaman. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae, nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan. Sinabi ni Eli, sige umuwi kang mapayapa. Sana'y ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa kanya. Sumagot si Hana, salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain at nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. Kinabukasan, maagang bumangon si Elkanah at ang kanyang pamilya at sila'y sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sila sa bahay nila sa Rama, sinipingan ni Elkanah si Hana at sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hana na binigyan siya ng anak. At dumating ang panahon ng pagbubuntis, siya ay nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel dahil sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Praise the Lord! Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon at ang kanyang salita ay napagpala na ng Diyos. Tayo po'y manalangin, Panginoon, purihin ka. Dakilayan ka dahil tunay nga, O Diyos, na ikaw ay kamangha-mangha, ikaw ay kapuri-puri, ikaw ay kahanga-hanga, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Patuloy nga, O Diyos, kami po'y nagagalak na minsan pa ang iyong salita na buhay, Panginoon, ay magmi-minister sa amin sa oras na to. Bagamat virtual to, O Lord God, patuloy nga, Panginoon, na nanampalataya kami na, Lord, hindi ka nalilimitahan ng distansya, hindi ka nalilimitahan, Panginoon, ng oras, hindi ka nalilimitahan, Panginoon, ng anumang bagay, O Lord, nananalangin, nanampalataya kami, Panginoon, na ang iyong salita ay mangungusap, Lord, powerfully, O Lord God, Lord, mightily, Panginoon, sa iyong mga anak, hihipuin mo po sila, i-remind mo po kami, Panginoon, sa iyong mga salita. And Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ang iyong binhi ng salita, Lord, ay maitanim ng malalim sa aming mga puso, O Lord God, nang sa gayon, Panginoon, anumang aming maririnig, O Diyos, sa oras po na to, O God, ay aming pong malakaran na may pananampalataya, Panginoon. Banal na Espiritu, patuloy nga, Panginoon, na ina-acknowledge po kita, O Diyos, sa gawain na to, O Lord God. Patuloy nga, Panginoon, O Lord, na malaya kang makakilos, O God. We appreciate you, O Lord, and we allow you to move powerfully, Panginoon, sa bawat tahanan ng iyong mga anak, ng iyong mga tinubos, ng iyong mga lingkod, O Lord, in the name of Jesus. And Lord, dalangin ko po, Panginoon, na sa salita na amin pong maririnig, Panginoon, we will never be the same again. Tulungan mo po ang iyong lingkod na maipahayag ang iyong salita na mayroon pong kalinawan, na may kapangyarihan, may pananampalataya at may otoridad na nagmumula sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. Kami po ay tagumpay na. Kami po ay pinalakas na ng iyong salita. Sa oras po na ito, dinedeklara po namin, O Lord God, na higit sa aming inaasahan, higit pa sa aming dinadalangin, ang gagawin mo sa bawat buhay, Panginoon, na panghahawakan ang iyong salita. Purihin ka, Panginoon. Bigyan mo po kami puso, Panginoon, na not just hearers, O God, but doers of your word. Kaya naman, patuloy ka namin itinataas, walang ibang maririnig, walang ibang mararanasan, kundi ang pagkilos lamang ng banal na Espiritu. Lord, sa iyo po ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ayan, no, nakakatuwa sa Lord, no, that every time that I read this word of God, I am reminded na bilang isang babae o bilang isang lingkod ng Diyos, dapat ganito po tayo katulad ni Hana. So may tatlong bagay po, no, tayo pong nakita na maari po nating mai-apply sa ating mga buhay dahil katulad ni Hana, tayo pong lahat ay makaka-relate sa kanya pong sitwasyon. So unang-una po na bagay na nakita ko po dito na dapat po nating isapamuhay at dapat po nating gawin is number 1 po is si Hana ay hindi mapagpatol. Ayan. Isa sa katangian po ni Hana kung bakit po siya pinagpala ng Panginoon ay hindi po siya patola. Alam niyo po yung salitang patola, hindi siya pumapatol. Okay? Hindi siya gumaganti. Hindi siya lumalaban. The way na dapat ang iba ay ginagawa ang ganong klaseng paglaban. Okay? Hindi siya mapagpatol. Una, bago ho natin ito limiin, no? Gusto ko munang bigyan ng emphasis yung kalalagayan ni Hana. Bakit honorable itong ginagawa ni Hana na ito? Okay? Alam niyo po si Hana po, no, katulad ng binasa natin, siya po ay baog. Siya po ay walang anak.
Okay? So, sa panahon po ng Bible, kapag po ikaw po ay walang anak, ikaw po ay disgrace. Ikaw po ay kahihiyan. Okay? Kapag hindi ka po nagkakaanak, ang tingin po sa'yo ng tao, ang tingin sa'yo ng community, ikaw po ay walang silbi. You are worthless. Kasi po ang mga babae ho noon, ang kanila lang hong trabaho ay manganak, magkaanak. Okay? Yun na po ang value nila kasi hindi naman sila katulad ng panahon natin na katulad ng panahon natin na pati ang babae may trabaho eh. Diba? Pwedeng magtrabaho. Sa kanila wala na silang ibang trabaho kundi sa loob ng tahanan at ikaw ay magpalaki ng anak. Okay? Kapag wala kang anak, ikaw ay kahihiyan, wala kang silbi. At kapag wala kang anak, okay, wala ka pong security. Okay? Kapag ikaw ay tumanda na. Kasi ang anak ko ang nag-aalaga at tatayo na katuwang ng magulang sa kanila pong pagtanda. So, ito po yung nararanasan po. Ito po yung tingin ng komunidad. Ito po yung labeling dati po sa panahon ni Hannah. Okay? At higit pa sa lahat, hindi lang yun. Kapag ikaw po ay walang anak, ang tingin po nila, ang paniniwala po nila, you are cursed by God. Sinumpa ka ng Diyos kasi may ginawa ka. Sinumpa ka ng Diyos, ikaw ay malas. Okay? Wala kang blessing, wala kang daladalang blessing. Sa panahon sa Bible, the more na marami kang anak, the more blessed you are. Okay? Mas blessed ang mas maraming anak. Just imagine that. Yung every time na lalabas ka ng bahay, kilala si Hannah dahil meron siyang asawa at wala siyang anak. Ganun ang tingin siya ng tao. Malas yan. Sinumpa yan. Walang blessing yan. Walang maidudulot na pagpapala yan. Okay? Dahil wala siyang anak. Wala siyang silbi. Wala kang kwenta. Ikaw ay kahihiyan ng pamilya. Nakaka naman yung ganung pakiramdam, diba? So just imagine how Hannah was feeling, no? Na ganun yung kanyang kalalagayan for so long. And hindi lang yun. Meron pang Penina. Okay? Si Penina, sabi doon yung kanyang karibal dahil dalawa silang asawa ni Elkanah. Si Penina, kung babasahin natin sa verses 6 to 7. Okay? Ang sabi po doon, sabi po dito, at dahil nga hindi nga siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kanyang karibal. Grabe tong si Penina, no? Ganito ang laging nangyayari taon-taon sa tuwing pupunta si Hannah sa bahay ng Panginoon. Iniinis siya ni Penina hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. Grabe. Alam mo yun, ganun na nga yung nararamdaman mo tapos meron pang Penina na lagi kang iniinis, lagi kang hinihiya. Okay? Itong klase ng panghihiya, itong klase ng pangkukutya ni Penina, yung tipong sinasagad niya si Hannah. Kung babasahin natin yung ibang translation, sabi mainam at lagi niya itong ginagawa. Kasi po, umaakyat sila taon-taon, no, sa house of God. Kasi at that time, you cannot worship God anywhere. Meron lang lugar na kung saan taon-taon, umaakyat sila doon, naghahandog sila doon, nag-worship, nagpapasalamat sila sa Diyos. Okay? At ito, sabi doon na mga eskola, si Penina, taon-taon may anak. So, every time na active siya, may anak na pinapamuka kay Hannah, ito, may blessing na naman ako at ikaw wala. Okay? Meron na naman ako worth at nadagdagan na naman yung worth and value niya as a woman at ikaw wala. Zero ka. Diba? So, just imagine na may ganun ka ng kalalagayan, tapos may Penina ka pang kasama. Araw-araw. Diba? Pero tignan natin kung ano pong ginawa ni Hannah. Nabasa ho natin. Wala tayong nabasa doon na pinatulan ni Hannah o sinampan ng malutong ni Hannah itong si Penina. Wala tayong nabasa. Sinabayan, wala tayong nabasa. Ang nabasa ho natin, umiiyak siya. At kapag hindi niya nakaya, yung pang-aalipusta ni Penina sa kanya, siya po ay umaalis. Okay? Siya po ay umaalis. Hindi niya pinapatulan, hindi niya ginagantihan, hindi niya sinasabayan. Okay? Pero kung imagine niyo kung tayo po yun. Diba? Alam niyo po, ang mga tao may pinagdadaanan. Hurt people, hurt people. Alam niyo yung salita na yun. Kapag ang tao nasasaktan, ang pagkao ang nasaktan, ang tao mayroong pinagdadaanan, kapag yan, nakanti mo yan, sasabog yan, naku, hindi mo gusto lalampas sa bibig yan, o hindi mo gusto mangyayari sa'yo. Kasi bakit? Ganun yung emotion na meron tayo eh. Pero yung kay Hannah, it takes a lot of self-control. Diba?
na hindi niya patulan. At sabi doon, lagi-laging ginagawa sa kanya, sinasagad siya. Okay? Pero hindi niya ginagawa. Ay maaaring sa mga buhay po natin, ay merong labeling ang tao or merong penina sa buhay natin. But just like Hannah, we should be like her, na hindi po tayo mapagpatol. Porket may sinabing masama sa atin, sasabihan din natin ng masama. May masamang ginawa sa atin, gagawan din natin ng masama. Bakit? Ano pong sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 9? Sabi doon, do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing. Because to this you were called so that you may inherit a blessing. Isa sa dahilan kung bakit the Lord honored Hannah, because hindi siya mapagpatol. Hindi niya nilalabanan the way the world will fight. Lalaban niya to sa ibang paraan. Okay? Yung mga sandpaper sa buhay natin, mga provoker, napapalabasin talaga yung lumang pagkatao mo. Mga sitwasyon sa buhay. Pero just like Penina, kung gusto ho natin ng blessing ng Panginoon, is dapat po, hindi po tayo nagre-repay ng evil, hindi po tayo mapagpatol. Amen po ba? Hindi po natin pinapatulan. Hayaan po natin ang Diyos. At hindi lang po ito, no? At pong ginagawa niya, hindi lang po pinapatulan ni Hannah, si Penina. Ito po yung magandang ginagawa niya. Okay? Sabi po doon sa pangalawa nating puntos na dapat po natin matutunan sa buhay ni Hannah. Sabi po dito, pangalawa, si Hannah sa Diyos ay nagsusumbong. Okay? Hindi lang mapagpatol si Hannah. Pangalawa, ito what makes this woman so honorable in the sight of God is si Hannah sa Diyos nagsusumbong. Okay? Ano po sabi sa verse 8 and 11? Sabi po dito, sinasabi ni Elkanah sa kanya, bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mong kumain? Okay? Bakit ka malungkot? Mas mahalaga ba para sa'yo ang 10 anak kaysa sa akin? Minsan pagkatapos na kumain sa bahay ng Panginoon sa Shiloh, tumayo si Hannah at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. Okay? So nakita po natin dito, no, yung kanyang asawa. Okay, hindi alam bakit siya umiiyak. Minsan hindi ko alam, no, kung insensitive lang ba talaga ang mga lalaki or talagang hindi niya lang nakikita na lagi-lagi na iniinis o lagi-lagi umiiyak itong si Hannah because of Penina. Pero alam niyo po, what I saw here, meron siyang every opportunity na isumbong itong si Penina, di ba? Kay Elkanah para, alam mo yun, itrato siyang hindi maganda para makaganti dito kay Penina. Pero hindi niya ginawa, hindi niya sinumbong. Okay, ang ginawa niya, sa Diyos siya nagsumbong. Okay? Ito yung isang bagay na dapat po matutunan po natin na kapag may mga tao ho na sa atin ay may ginagawang hindi maganda, may sinasabi na hindi maganda, okay? Dapat ho, hindi ho natin kung kani-kanino pinagsasasabi. Okay? Dapat isumbong po natin kay Lord. Sa Diyos siya nagsusumbong, sa Diyos siya nananalangin, sa Diyos niya iniiyak yung mga bagay na kanya pong pinagdadaanan. Bakit? Siguro, bakit naniniwala po ako na ang mindset po ni Hannah is sa Diyos ay kaya siyang ipangtanggol. Kay Lord, kaya siyang bigyan ng hustisya. Kay Lord, kayang baguhin ang kanyang sitwasyon. Okay? Ang mga tao, hindi ko kaya yan. Sabi po sa Romans 12:19, Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Sabi po ng salita ng Panginoon, huwag mong ilagay sa inyong mga kamay. Okay? Ang paghihiganti. Okay? Sometimes kasi we want to avenge, no? Minsan hindi nga natin nilalabanan ng harapan, pero nilalabanan natin talikuran. Tama ba? Pinagsasabi natin, sinisiraan natin sa ibang tao. Ano yung ginagawa ho ng iba? Pinupost sa FB. Nagpaparinig sa FB. Sinasabi sa mga tao, chinichismis sa ibang tao. Okay? Naghahanap ng kakampi. Naghahanap ng simpatya. Okay? Alam niyo po, kapag may mga bagay na ganito, iwaksan ho natin na ilagay ho natin sa Facebook. Kasi po yung mga tao ho na makakita doon, nag-a-attract ho tayo ng marites. At yung mga tao ho na magsasabi, ano nangyari? Alam niyo ho, hindi gustong tumulong noon. Ang gusto lang ho noon, pagchismisan. Gusto lang masatisfy nila yung pagiging marites nila. Hindi ho sila makakatulong.
Wag ho natin ipagkalat sa mga ibang tao na wala naman po matutulong at wala naman ho kinalaman sa kung anong meron ho na pinagdadaanan po natin. Pero hindi ko po sinasabi na wag natin isabihin sa mga ibang tao. Dapat kung sasabihin nyo yan sa ibang tao, doon sa mga tao, kaya ho kayong bigyan ng godly advice na ipapanalangin ho yung inyong pong kalalagayan at hindi ipagkakalat ang inyong pong pinagdadaanan o ano paman at hindi magtitake ng sides. Okay? Hindi magtitake ng sides, kundi binigyan ho tayo ng aral. Pero higit sa lahat po mga kapatid, sa Diyos ho tayong magsumbong, sa Diyos ho tayong maghanap ng kakampi dahil ang Diyos ang ating kakampi. Higit sa lahat, siya ay may magagawa sa ating mga buhay. Ipag-pray po natin. Say Amen. Okay? At nakakatuwa dito kay Hannah ho, no? Nung kanya ho, ibinuhos niyang lahat sa Panginoon. Naniniwala ko hindi lang isang beses ho niya itong ginagawa. Every time, iniinis ho siya ni Penina, naiiyak na lang siya, sa Diyos ho siya lumuluhod. Sa Diyos siya humihingi ng tulong, sa Diyos siya humihingi ng comfort. At nasabi doon, nung siya po ay nag-pray, diba? Hindi na po siya malungkot at siya po ay nakakain na. Ganun ho tayo dapat ang mindset ho natin kapag nakapagsumbong ka na sa Panginoon, kapag nasabi mo na, nabuhos mo na sa Lord, ipagkatiwala mo sa Panginoon, dapat may peace ka na. Ayun yung tamang, ibig sabihin no, tama yung naging panalangin mo. Nanalangin ka na may pananampalataya. Dahil may mga bagay kang hindi mo kontrolado, may mga bagay kang hindi magagawa, pero ipinagkatiwala mo sa Diyos at ang mindset mo, Lord, bahala ka na. I will do whatever I need to do. Babalik ako sa dati kong ginagawa, hindi na ako magmumukmuk, hindi na ako magpupuno ng galit. Okay? Ako'y malaya na. Dahil binigay mo na, sinurrender mo na sa Panginoon. So ito sa may isa sa mga bagay na dapat ay ginagawa ho natin. Amen po ba? Na tayo po ay sa Diyos tayo lumalapit. Eh, huwag naman tayong isipin yung tulpo brothers, hindi ba? Yung iba sa atin, tulpo mo, ganyan-ganyan. Tulpo natin. Pero hindi natin pinagkakitaan din ng kwento na yan. Dahil nga, the more views, the more controversial, diba? The more revenue na meron sila. Pero ganun pa man, ang Diyos, no, ay higit na may magagawa, kaya niyang baguhin ang sitwasyon. Even, kaya niyang baguhin yung puso nung umaaway sa'yo para, alam mo yun, yung dating stressing sa'yo, gawing blessing sa'yo. Amen po ba? At sila po ay kumilala sa Panginoon. Tayo po ipagpapalain ng Diyos kung ganito po ang ating mindset. Ganito po tayo mag-deal. Kasi po hindi naman tayo exempted sa mga taong aaway sa atin, sa mga taong magli-label sa atin, sa mga tao na ipoprovoke tayo, katulad nga ng mga sandpaper na yan. Pero dapat alam po natin paano natin i-deal. Okay? Kasi sabi doon, kapag gumanti ho tayo, baka 7 beses. Okay? Ang balik sa atin ng ating pong pagganti. Okay? Gusto natin ang 7 beses na babalik sa atin, blessing ng Panginoon. Amen po ba? So, una, hindi po mapagpatol si Hannah. Pangalawa, kaya siya po pinagpala at binilas ho ng Panginoon dahil sa Diyos siya humihingi ng tulong. Sa Diyos siya nagsusumbong at ang Diyos ang nagbigay ng justice sa kanya. At pangatlo ho, na napaka-importante ho, na dapat ho natin na ipamuhay, katulad ho ni Hannah, mga kapatid. Pangatlo ho dito, si Hannah ay tumupad sa pangako niya sa Diyos. Nabasa ho natin, nung nanalangin ho, diba, si Hannah, sinabi niya ho sa Diyos, na kapag ho ako binigyan niyo po, Panginoon, ng anak, siya po ay aking ihahandog sa inyo. Ibibigay ko po ang anak na lalaki na ito at siya po ay maglilingkod sa inyo. Kaya ano pong sabi po sa verse 24 to 28, ano pong ginawa? After ng panalangin, nang maawat na ang bata, kay breastfeeding, no? Na breastfeeding after no 3 years old si Samuel neto. Nang maawat na ang bata, dinala siya ni Hannah sa bahay ng Panginoon sa Shiloh. Nagdala rin siya ng 3 taong gulang na toro, kalahating sako na harina at katas ng ubas na nakalagay sa balat na sisidnan. Matapos katayin ang toro, dinala nila si Samuel kay Eli. Sinabi ni Hannah kay Eli, kung natatandaan niyo po, ako ang babaeng tumerito noon na nananalangin sa Panginoon. Hiningi ko po ang batang ito sa Panginoon at ibinigay niya ang kahilingan ko. Kaya ngayon, ihahandog ko po siya sa Panginoon. Maglilingkod po ang batang ito sa Panginoon sa buong buhay niya. Pagkatapos ay sumamba sila sa Panginoon. Grabe, no? Alam niyo po, nakakatuwa. Ito yung napaka-honorable na ginawa ni Hannah sa mata ng Panginoon. Ito yung pagtupad
ng pangako niya sa Diyos. Alam niyo po, yung Diyos na sinasamba natin ay Diyos na tumutupad ng pangako niya. Alam na po natin yan eh. Pero po, yung tayo ang tutupad ng pangako natin sa Panginoon ay grabe. Alam niyo po, ibang galak ang nararanasan po ng ating Diyos kapag yung kinovenant natin sa Panginoon ay tinutupad po natin. Okay? Na ginawa po ito ni Hana. Alam niyo po, ang hirap po ng kanyang ginawa ha. Nag-iisang anak, hiningi niya sa Diyos. 3 taon niya lang nakasama at ibibigay mo na sa Panginoon. Diba? Maaari namang, kasi po yung mga Nazarite, nagiging mga Nazarite sila from the age of 30 hanggang 50 years old. Pero to, yung binigay ni Hana kay Lord, from 3 years old hanggang buong buhay niya, Nazarite. Diba? Na maglilingkod, maaari hindi niya na makita yung anak niya, mahal niya to eh. Okay? Pero ina-acknowledge niya, ino-honor niya na siya ay nangako sa Diyos. Ang Diyos tinupad yung pangako sa kanya. At siya naman, bilang pinangakuan ng Panginoon, ay dapat rin naman na gawin at tuparin yung kanyang pinangako sa Diyos. Alam niya po, mahirap ito. Katulad ng sinabi ko, no, isang anak na mahal niya, ibibigay niya sa Panginoon. At dahil sa pagbigay niya na ito sa Panginoon, maaring wala na siya maging katuwang sa buhay. Pagtanda niya, walang mag-aalaga sa kanya. Okay? Walang titingin sa kanya, walang magpo-provide ng pangangailangan niya. Pero, itong mga bagay na to, hindi niya alam niyo yun, hindi niya ito tinignan. Tinignan niya na ang Diyos ang mag-aalaga sa kanya. Tinignan niya ang Diyos ang seguridad niya, kaya ibibigay niya at ihahandog niya si Samuel. Okay? Si Samuel sa Diyos. Okay? Alam niyo po, ito yung isang bagay na nakakalungkot sa mga anak ng Diyos. Okay? Lahat po tayo nakaka-relate dito, no? Minsan may mga pinapanalangan tayo sa Lord. Na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Diba? Lord, bigyan mo ako ng jowa. Ayan. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Pag binigyan mo sa akin itong trabaho nito, maglilingkod ako sa iyo. Binigyan ng trabaho. Anong ginawa? Minahal yung trabaho, hindi mo na nakita sa church. Hindi na naglingkod. Mas mainam pa nung walang trabaho, nakikita mo lagi sa church. Naglilingkod. Kumakapit sa Lord. Pero nung meron trabaho na iniwan na si Lord. Lord, bigyan mo ako ng boyfriend, ng girlfriend. Dalawa kami maglilingkod sa'yo. Nung nagkaroon na ng boyfriend, ng girlfriend. Ayun. Sumama na sa boyfriend and girlfriend. Hindi mo na nakita sa church. Lord, bigyan mo ako ng provision para mabayaran ko yung mga utang ko. Magta-tithes ako sa'yo. Magta-tithes na magkikip ko na yung pagta-tithes ko sa'yo. Ano nangyari? Binigyan ng Diyos ng pambayad, ng extra, ang ginawa. Yan, pinang-Shopee, pinangkuha ng mga kung ano-ano, nabaon pa rin sa utang. Hindi na tumupad sa pangako niya sa Diyos. Alam niyo po, ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4, when you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Dahil, mga kapatid, tandaan ho natin, hindi ho nakakalimot ang Diyos sa ating pong mga pinangako sa Kanya. Hindi niya nakakalimutan yun. Hinahanap ko ng Diyos sa atin. Diba? Sabi nga sa Bible, ang yung oo, maging oo, ang yung hindi ay hindi. Kasi po, kapag hindi ho tayo tumutupad ng pinangako ho natin sa Panginoon, tayo po'y sinungaling. Ito yung pagkakasala sa Panginoon. Kaya mainam na huwag ka na lang mangako. Kaysa mangangako ka sa Diyos. Pero ito yan, pag ikaw ay nangako sa Diyos at tinupad mo yung pangako mo sa Panginoon, grabe blessing balik sa iyo. Okay? Higit pa sa pinangako mo sa Panginoon, yung ibabalik sa iyo ng Diyos. There is a blessing when we keep our promises to God. Amen po ba? At alam niyo po, yung binigay ng Diyos kay Hana, si Samuel. Hindi lang ordinaryong bata, hindi lang ordinaryong anak. Yung binigay ng Diyos kay Hana, okay, ay last judge of Israel. Okay, isa sa pinaka-ginamit ng Panginoon as a seer, as a priest, as a judge, as a prophet, and a military leader of a nation which is the Israel. Siya po yung nag-anoint sa dalawang king ng Israel, kay Saul at kay David. Siya po yung propeta na ginamit mightily ng Diyos, in leading Israelite to the will of God. Imagine po, yung blessing kay Hana ay naging blessing sa isang nasyon. Amen? So, kapag biniles ka ng Panginoon, magiging blessing din yan sa ibang tao. Ganun yun when we keep our promises to the Lord. Alam niyo po, kung walang ganitong Hana na hindi mapagpatol,
na sa Diyos nagsusumbong at nagkikip ng promise, wala pong Samuel. Amen? Walang Samuel. Pero dahil ganito po si Hannah, ang naranasan ho niya ay yung faithfulness ng Panginoon, yung miracle po ng Panginoon, at naniniwala po ko si Hannah hindi pinabayaan ng Diyos. Si Hannah ang kumupkop kay si Lord ang kumupkop kay Hannah. Amen po? Naalala ko po nung nandun po kami sa Baguio. Speaking of keeping up a promise, no? Nung wala na po ako sa Baguio at dumalaw ho kami, si tatay po, no? Si tatay, na meron po kami dong ka-churchmate, no? Na hindi po siya nag-church. Kasi at that time, nung nandun po ako, nagtatrabaho po siya. Kapag ini-invite po namin siya mag-church, lagi niya pong sinasabi kasi may trabaho siya pag Sunday. Okay? So, nung time po na dumalaw po kami muli sa Baguio, at that time po may sakit po siya, hindi po siya nakakalakad. No? May sakit siya. Nakaupo lang po siya doon. So, pinag-pray po namin. Pinag-pray po namin siya. Ano sabi ko kay tatay, tay, pag pinagaling ka ng Diyos, ipaglingkod mo yung buhay mo kay Lord. Umiiyak si tatay. Sabi niya, paglilingkod niya yung buhay niya sa Lord. At alam niyo po, nakakatuwa sa Panginoon kasi itong si tatay, every time, no, na pumupunta po kami doon, ando doon si tatay, nag-church. Ando doon si tatay, pinaghahandaan niya talaga yung church. At sabi nga doon ng mga pastors na nasa Baguio, si tatay Emil, umulan umaraw, mag-church yan. Bakit? He's keeping his promises to God. Kinip niya yung promises niya, in-acknowledge niya yung kagalingan ay nagmula sa Diyos, yung kalakasan ay nagmula sa Diyos. Actually, si tatay ngayon, pag nakikita ko, mas malakas siya ang tingnan kaysa sa dati. At ngayon si tatay hindi na siya nagtatrabaho. Kasi yung mga anak niya na yung nagsusustain sa kanya mga pangangailangan. And ngayon, malaya siya na nakakapaglingkod, malaya siya na nakaka-attend ng church, no? Pinalalakas siya, pinapalakas pa siya ng Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon when we keep our promises to the Lord, no? Yung blessing ng Panginoon hindi aalis sa'yo. Amen po ba? And to end this, no, gusto ko lang din pong i-testify na sa iba pa po, no, na pagiging hindi mapagpatol at sa Diyos nagsusumbong, meron po kasing nagkaroon sa side po ng family po namin na misunderstanding, no? Yung mga magkakapatid, medyo may mga misunderstanding sila, nagkakagulo sila and all. Ang nangyari, dahil sa away ng mga magkakapatid, yung mga anak na damay sa away, yung mga magpapamangkin, nagagalit ngayon sa amin. Kasi dahil nga sa mga hindi nila pagkakaunawaan. Okay? Nadadamay kami, na wala naman kami kinalaman doon sa away ng mga matatanda. Yung mga anak kami inaatake. So, ang nangyari po, nagpaparinig po sila sa Facebook, below the belt na yung mga sinasabi po nila, pati mga family and all. Talagang masasakit po yung sinasabi. Talagang po provoking ka talaga. Pero, dahil meron po tayong Holy Spirit na nagko-convict sa atin, na nagtuturo na huwag kang gumanti ng masama sa masama, anumang sinasabi sa'yo, be still and know that He is God. Hayaan mo sila. Kaya kahit pa umiiyak na minsan si Ate Tonet dahil nga sasakit ang mga sinasabi, pero hindi ho kami gumanti. Wala ho kami sinabi, wala kaming pinost, wala kaming kung ano-ano. Pinanalangin po namin sila. At alam niyo po, totoo yun that the Lord, bahala si Lord dun. Hindi ko namin kayang kontrolin yung kanilang pag-iisip against us, yung kanilang mga puso, pero God is able. Alam niyo po, nakakatuwa sa Lord dahil may bunga ang panalangin. Dahil sa panalangin mo binuhos, no? Alam ng Diyos yung nararanasan mo at hindi ka pababayaan ng Panginoon. Nakikita lahat ng Diyos yan. At may panahon ang Panginoon. Nakakatuwa kasi one of our cousins nag-reach out dun kay Ate Tonet. And sinabi niya na, pinarealize sa kanya ni Lord na bakit nga naman kami yung aawayin? Bakit nga sisirain yung relasyon na meron kami? Wala naman kami kinalaman kung ano man yung meron yung mga magulang namin. Nag-reach out and it's because of that na yung mga magkakapinsan, no, nagkaroon ulit ng reconciliation. Diba? Naayos ulit. At itong nakaraan po na katapusan ho ng April. Ayan, nagkaroon po ng reunion kaming magpipinsan. And nakakatuwa sa Lord na yung aming bonding that time, yung aming bonding that day, parang wala pong lamat na nangyari. Kasi bakit? Hindi ka naging mapagpatol. Si Lord ang naging sumbungan mo. Alam niyo po, kung kami po ay pumatol, kung kami po ay kung naghanap ng mga kakampi and all, hanggang ngayon wala akong kaayusan.
puro kaguluhan. Pero the God that we serve is the God of order, the God of peace, and so are we. And so are we. Dapat ganun din po tayo. Amen po ba? And makikita natin ang kamay ng Panginoon, may gagawin. Amen po. Kaya mga kapatid, ito po ay salita po ng Diyos na kung tayo po ay may kinakaharap ngayon, let's be Hannah. Let's be Hannah. Kung may mapili na ka man dyan, let's be Hannah. Kung meron ka pang dinadasal sa Panginoon na gusto mo maranasan at makamit, be faithful to the Lord. Kay Lord mo hingin. And kung meron kang pinangako, nire-remind tayo ng Diyos, yung pinangako mo, hindi nakakalimutan ng Lord. Ikip natin. Gawin natin. It's not too late na gawin ang ating pinangako sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyong mga salita na tunay nga na nagpapaalala sa amin. Patuloy nga, salamat po sa pagtuturo at pagtutuwid mo po sa amin. Na bilang iyong mga anak, Panginoon, narito, O Lord, na tinuturuan mo kami na kung paano kami lalakad, O Diyos, sa mga tao na nasa paligid namin, sa mga sitwasyon, O Lord, na hindi namin kontrolado. Marami pong salamat, Panginoon, dahil sa iyo may pag-asa. Maraming salamat dahil sa iyo mayroong hustisya. Maraming salamat dahil ikaw ang aming tagapagtanggol. Hindi man namin mapagtanggol ang aming sarili, pero Lord, kaya mo kaming ipagtanggol. Kaya mo kaming ipaglaban. And Lord, I know and I believe that you have your purpose in everything. O Lord God, kung si Hannah, Panginoon, in her disgrace, O God, na encounter niya yung grace mo na nag-uumapaw, Lord, ganun din po kami, O God, na whatever we are going through, your grace is enough in our lives in Jesus' name. You will turn our mourning into dancing, our tears into joy, O God. You will turn everything into good. There will be a divine turnaround of everything, I declare in Jesus' name. Only we need to be still and know that you are God, Panginoon. At salamat po sa iyong mga salita na siyang nagbibigay buhay. Kaya Lord, purihin ka, dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon sa natapos po natin na gawain sa araw na to. Nawa po ang bawat isa ay napagpala na salita ng Diyos. Kaya sa susunod po ulit na God bless everyone. And to God be the glory po.